Kaugnay sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas at paglilipat sa kanya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, makakapanayam natin si Justice Undersecretary Jesse Andres. Magandang umaga po, sir. Hello, Susan, at magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig. Apo. Yusek, ngayon po nga nandito na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Ang panawagan naman niya ngayon ay clemency. Nakausap niyo na ba po si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito? Well, unang-una, isang napakalaking tagumpay nito para sa ating bayan. Yung isang bagay na halos wala ng pag-asa ay nagkaroon bigla ng pag-asa at ang lahat ng hiling ng taong bayan na makauwi si Mary Jane Veloso ay natupad din. At tama po kayo, ang mahal na Pangulo po ang dapat nating tanungin tungkol sa mga susunod na mga posibleng mangyari. At sa ngayon po, kailangan namin siyang pulungin dahil nga po ayaw namin i-preempt anything that the Indonesian government can do dahil po sa kagandahan loob po ng gobyernong Indonesia at ng kanilang Pangulo, naging totoo po ang ating hiling na makabalik si Mary Jane Veloso. So ngayon po, nakakarating pa lang ni Mary Jane ay bibigyan po natin ng panahon ng ating Pangulo para i-exercise po yung tinatawag niyang karapatan to grant executive clemency or pardon. Sa ngayon po, ang sitwasyon lamang ay dito po si Mary Jane magsisilbi ng kanyang sentensya dahil po nung siya ay nasa Indonesia na parusahan po siya ng life imprisonment at in fact death penalty. At natutuwa po kaming lubusan na hindi po naipatupad kaagad-agad yung death penalty at dahil po ito sa pagtutulungan ng even ang mga nakaraang Pangulo, dumaan ho ito sa panahon ni GMA, Gloria Arroyo, ni President Aquino at ngayon ko kay President Marcos, kung hindi po sa pagtutulungan ng ating mga Pangulo at sa kanilang pag-ugnayan sa Pangulo ng Indonesia, hindi po magiging realidad yung pagbalik ni Mary Jane Veloso. Apo, Yusek Andres, magpapasko naman po at ilang araw na lang Pasko na. Matagal niyang hindi nakakasama ang pamilya niya. Papayagan ho ba si Mary Jane Veloso na umuwi muna sa Nueva Ecija? Well, sa kasalukuyan, ang kailangan gawin ay bigyan siya ng medical attention. Nung hindi pa siya umaalis sa Indonesia, marami siyang iniindang karamdaman, kasama po yung pagsakit ng ulo niya. So yung medical attention at medical check-up, uunahin po muna natin yan. Apo. And then yung documentation po, kailangan pong gawin din at soon enough. At sa kasalukuyan po, bibigyan ka agad-agad ng pagkakataon yung immediate family ni Mary Jane na makapiling mayakap, makapiling, makausap si Mary Jane dyan sa CIW sa Mandaluyong. Pero yung pag-uwi po sa Nueva Ecija, siguro i-request nila yan. And very unlikely that we will give a special treatment. Dahil po, alam nyo pa, rule of law tayo, hindi naman humaari na basta makauwi sa probinsya ang taong nagsisilbi ng kanyang sentensya. Ngunit even sa loob ng CIW, ibibigyan po ng puwang at lugar para po magkaroon ng reunion, family reunion. At kahit paano, even sa araw ng Pasko, baka maaari silang magkasama-sama doon sa CIW. Apo, Yusek, gaano siya katagal makukulong dyan sa CIW at kumusta po yung kondisyon ng kanyang magiging selda? Iyon. Well, matagal pa yung ipaninilbihan niya dahil life imprisonment nga. At noong 2010 pa lang siya naman na husgahan ng death penalty and life imprisonment. Ngunit napipinto naman ang executive clemency. Kaya I'm not looking at the number of years that he will spend there. Bigyan po natin ng tamang panahon. Respetuhin po natin yung bansang Indonesia dahil ang gusto po nila magsilbi ng termino talaga ng life imprisonment. Pero nandun din po sa kasunduan na meron tayong karapatan na gampanin ang mga alituntunin sa executive clemency. So nandiyan din po sa sa constitution natin na pwede siyang mabigyan ng executive clemency or absolute pardon para makalaya siyang mas maaga. Aba, Yusek Andres, yung pong kanyang pamilya ay nangangamba daw po sa seguridad dito si Mary Jane Veloso. Magkakaroon ho ba ng kakaiba sa seguridad na ibibigay
dito po kay Mary Jane Veloso habang siya ay nandiyan po sa CIW? Sisiguraduhin po ng Bureau of Corrections na merong matinding bantay at seguridad si Mary Jane. At alam po natin na merong ibang mga individual na convicted rin sa dahilan ng itong drug case na ito, also involved 2 human traffickers na convicted na rin. At sisiguraduhin natin na nakahiwalay sila at yung safety ni Mary Jane ay assured sa CIW. Napag-usapan po namin yan ni General Katapang na head ng Bucor at siniguro po niya sa akin na gagawin niya lahat para masiguro ang kaligtasan ni Mary Jane. Okay. Maraming salamat po, Justice Undersecretary Jesse Andres. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din. Magandang umaga. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.